Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay binabati ko kayo at lahat ng nakikinig sa numero 1 programa ninyo sa FM. Ganon din sa YouTube na madalas ay pinapakinggan ko. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Clarita. Isa sa mga loyal listeners mo sa radio version at subscriber ng iyong Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa buhay ko na masasabing walang kaswerte-swerte pagdating sa pag-ibig. Una ko nakilala at minahal si Nando at nagkaroon kami ng 2 anak. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya pero nagkamali ako dahil simula nang magkaanak ako ay nagbago na ang ugali ni Nando. Naging irresponsable at batugan ang asawa ko. Oh, kumakain na naman kayo. Bakit hindi niyo ako ginising? Kayo Totoy, Jing, kahit kailan talaga mga patay gutom kayo. Teka, nasa na yung pagkain ko? Clarita, yung pagkain ko, nasa na? Demand sa akin ni Nando na ang trabaho lang ay kumain at matulog noong panahong yon. Wala kang pagkain, matapang kong sabi sa kanya. Anong sabi mo? Wala akong pagkain? Hindi naman pwede yan. Akin na yung pagkain ko. Halos ipagsigawan niya yon sa akin. Kung gusto mong kumain pues, magbanat ka ng buto mo. Magtrabaho ka. Ngayon kung ayaw mo namang magtrabaho at mas gusto mong maglasing lang at humilata sa bahay buong magdamag, edi mamatay ka dyan sa gutom. Banat ko naman sa kanya. At dahil sa wala siyang makain, inagaw niya ang pagkaing inihain ko sa aking mga anak. Siyempre pumalag naman ang aking mga anak at umiyak. Ano ba Nando? Ibalik mo nga yung mga pagkain sa anak mo? Pagkain nila yan, saway ko sa magaling kong asawa. Anong pagkain? Akin na to ngayon. Pagmamalaki pa niya habang nilalantaka ng pagkain inagaw niya. Sobrang disappointed ako noon sa aking nakita sa asawa ko. Anong klase kang tatay ha? Pati pagkain ng mga anak mo inaagaw mo pa sa kanila. Hindi mo ako pinaganda ng pagkain Nagugutom na ako. Pinalabas pa niya ako ang may kasalanan. Itay, huwag niyo naman pong ubusin yung pagkain ko itay. Umiiyak na wika ni Totoy habang sinusubukang kunin ang kanyang pagkain. Pero sinampa lamang siya ng malakas ni Nando. Ikaw Nando, abusado ka na Bakit mo sinampal ang anak mo ha? Naibulanas ko noon sa sobrang galit. Marami pang kakainin niyang batang yan. At saka Clarita, mga anak ko lang sila. Mas importante ako kesa sa kanila. Tahasan pa niyang sinabi yon sa akin. Nasaan ang kahihiyan mo ha Nando? Wala kang ginagawa dito sa bahay. Ayaw mong magtrabaho. Kahit yung mga gawaing bahay hindi mo ginagawa. Nakahilata ka lang buong magdamag. Bakit ganyan ka Nando? Ang laki-laki ng katawan mo pero ang tamad-tamad mo. Galit na sumbat ko sa kanya. Ikaw Clarita, manahimik ka. Kapag ako napikon sa iyo, naputo lang sinasabi niya nang maghamon na rin ako. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Sige, saktan mo ako sa harapan ng mga anak mo. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kawalang hiyang ama at kung gaano ka kasuba sa pagkain. Nang gagalaitin naman sa galit noon si Nando. Hindi ka ba talaga titigil ha? Alam mo Clarita, piko na talaga ako sa iyo. Ako rin Nando. Matagal na rin akong piko na sayo. Alam mo,
Pinagsisisihan ko yung araw na nakilala kita. Kung nalaman ko lang kagad na ganyan ang ugali mong batugan ka, hindi ako sasama sa'yo. Nando, mahiya ka naman sa balat mo. Ikaw ang haligi ng tahanan pero anong ginagawa mo? Simula nung magkaanak tayo wala kang ginawa para umasenso ang buhay natin. Mahilig ka lang umasa at heto naman ako kinukonsinti kita sa katamaran mo. Ayan tuloy ang naging resulta, mas naging garapal ka pa. Yon ang katotohanang halos isampal ko sa kanya ng mga sandaling yon. Hoy Clarita, gumagawa rin naman ako ng paraan para maiahon ko sa hirap ang pamilya natin. Depensa naman niya. At ano naman niyang paraan mo? Ang pagpapalaki ng tiyan? Hoy Nando, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Kahit minsan, hindi ka gumawa ng paraan para sa ikagiginhawa ng pamilya mo. Ako ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Ako ang naghahanap buhay dito. Ako ang nagbabayad ng upa sa bahay. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig natin. Pera ko yung pinambibili ko ng pagkain natin. Lahat ako ang sumasalo. Ikaw, puro pansarili mo lang ang inaatupag mo. Makasarili ka. Tapos ang masakla pa, hindi ka na nga nagpapakahira para buhayin kami, ikaw pa ang matapang at naghahari-harian dito. Halos ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng saloobin ko. Alam mo Clarita, punong-puno na talaga ako sa iyo. Kapag ako naasar lalayasan ko na kayo. Hamon pa sa akin ni Nando. Hindi naman ako nagpasindak noon sa batugan kong asawa. Di lumayas ka. Wala ka namang pakinabang. Tandaan mo Nando, hindi ko kailangan ng peste dito sa bahay ko. Sumusobra ka na ha? Komo ikaw ang nagtatrabaho akala mo na kung sino ka? Sige bukas na bukas din maghahanap ulit ako ng trabaho. At kapag nakapagtrabaho na ako at kumita isasaksa ko sa bunganga mo yung perang kikitain ko. Banta pa niya sa akin. Huwag kang puro salita lang Nando, gawin mo. Yun naman ang naging hamon ko kay Nando. Sige, ipapakita ko talaga sa iyo na kaya kong higitan niyang ginagawa mo. Pero hetong tatandaan mo, oras na makapagtrabaho ako, hindi ka na makakapagmalaki sa akin. Dagdag pa niya. Pero hindi ako na-impress at sa halip ay binalikan ko pa ang kanyang sinabi. Saka mo na lang sabihin yan kapag may trabaho ka na. Papadudot ganon si Nando, pinabayaan niya kami ng mga anak niya. At dahil sa walang maasahan sa asawa ko kaya ako ang gumagawa ng paraan para makakain kami ng mga anak ko. Samantala bukod sa pagiging batugan ay dumating pa sa puntong sinasaktan kami ni Nando. At ang masakla pa ay hindi na nga siya nagpapakahirap para buhayin kami, ay siya pa ang matapang. Papadudot, tiniis ko ang lahat para sa mga anak ko dahil ayaw ko silang lumaki ng walang nakagisnang ama. Kaya tumagal pa ng ganon ang sitwasyon namin. Pero tulad ng kandila na lumiliit kapag sinisindihan. Lumiit din hanggang sa maubos ang pasensya ko sa asawa ko. Kaya isang desisyon noon ang ginawa ko. Ano to ha Clarita? Nag-iimpake kayo? Bakit? Aalis na ba kayo dito? Lalayasan niyo na ako? Tanong noon sa akin ng aking asawa. Oo, lalayasan ka na namin. Alam mo kung bakit? Punong-puno na kasi ako sa iyo. Hindi ba tama ako? Hanggang salita ka lang? Sabi ka ng sabi na maghahanap ka ng trabaho pero naghanap ka ba ng trabaho? Hindi. Wala kang ginawa kundi ang maglasing at tumilata dyan sa folding bed mo na parang patabaing baboy. Yun naman ang tugon ko sa kanya. Ikaw Clarita, sumusobra ka na ha? Baka gusto mong masaktan ka. Ipinapakita na naman niya sa akin noon na siya ang lakas ng bahay. Pero hindi na ako nagpatinag sa kanya, papadudot. Hindi ko na kayang tiisin pa yung mga kapabayaan mo sa akin. Kaya aalis na kami ng mga anak ko. Katwiran ko pa sa kanya. Hindi kayo aalis. Walang aalis Clarita. Wala. Gid pa ni Nando. Bakit? Natatakot ka nang umalis ako kasi sa akin ka lang umaasa ng lalamunin mo? Kapag wala ako, mamamatay ka sa gutom?
Sarkastikong balik ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko, Nando. Hirap na kami sa'yo. Wala kang ginagawa para sa amin ng mga anak mo. Kaya aalis na kami dito sa ayaw mo o sa gusto. Walang yakang babae ka? Naibulalas niya sa akin dahil sa galit. Ikaw ang walang hiya, wala kang silbi. Sabi ko sabay sinenyasan ko ang aking mga anak na umalis na habang dala-dala nila ang kanilang mga gamit. E di sige, umalis kayo. Hindi ko na kayo pipigilan, pero tiyakin nyo lang na hindi na kayo babalik pa dito. Mga buwisit lang kasi kayo. Mga salot lang kayo sa buhay ko. Sinabi niya yon sa amin para ipakita sa akin na hindi siya talo. Pero kahit ano pa ang sabihin niya ay desidido na talaga kami na iwanan na si Nando. Papadudot pagkatapos noon ay pinagtuunan ko na lamang ang pagbuhay ko sa mga anak ko. Nagsumikap ako magtrabaho sa isang tindahan ng beauty products para matustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Sa kabilang banda ay sinubukan kong kalimutan ang pag-ibig pero hindi ako nagtagumpay dahil may panibagong lalaki ang dumating sa buhay ko. O Clarita, tulala ka na naman dyan. Buti na lang at wala tayong customers ngayon dito sa tindahan. Sandali, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Usisa niya sa akin. Si Kiko ba? Tila panunokso pa niya. Napangiti naman ako sa kanyang huling tanong. Oo Mari, si Kiko nga. Nagtapat na siya sa akin ng pag-ibig kahapon. Kwento ko pa sa kanya. Nakaramdam naman ng excitement si Rosaline. Talaga, ano naman ang sagot mo sa kanya? Hindi. Malungkot kong sagot sa kanya. Nawala ang happiness sa mukha ni Rosaline. So nireject mo siya? Napatango ako bilang sagot. Ewan ko ba? Nabigla kasi ako sa biglang proposal niya sa akin at saka aaminin ko. Naguguluhan pa rin kasi ako. Paano naguguluhan? Usisa niya sa akin. Mahirap i-explain, Mare. Para bang mahal ko siya pero natatakot ako. Sagot ko. Natatakot ka na baka lokohin ka lang niya? Parang gustong i-clarify sa akin ni Rosaline kung tama ba siya sa kanyang hinala sa aking totoong nararamdaman. Ganun na nga, pero Rosaline, mahal ko si Kiko, pagkaklaro ko. Kung mahal mo pala siya bakit ka natatakot? Kung mahal mo siya at nararamdaman mo na mahal ka niya, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanya. Advice naman niya sa akin. Natatakot ako na baka tulad din siya nung una kong asawa. Ewan ko ba Mare, pero simula nung maghiwalay kami ng asawa ko parang nagka-phobia na ako sa lalaki. Pagpapatuloy ko pa. Bakit na naman matatakot sa kanya? Kung mahal mo naman siya at ramdam mo naman na mahal ka niya, malay mo magkaiba sila ng ex-husband mo. Huwag kang matakot na sumugal. Clarita, oo maaaring sa pagsugal mo sa pag-ibig manalo ka o matalo, pero kahit ano pang maging resulta, sigurado kung may matututunan ka. Matalo ka man sa pagsugal mo kay Kiko at least sinubukan mo at wala kang panghihinayang. At saka sa tingin ko naman mukhang hindi kayang manloko ni Kiko. Ang sabi ni Rosaline at tila kumbinsido siyang si Kiko ang nararapat na lalaki para sa akin. Papadudot masugid kong manliligaw si Kiko at sinubukan ko siyang baste din noong una. Pero hindi talaga sumuko si Kiko. Nakita ko tuloy sa kanya ang senseridad na hinahanap ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin siya. Papadudot masasabing nakakahigit si Kiko kay Nando, kaya sabi ko sa sarili ko ay sana'y siya na nga. Sana siya na ang swerte ko sa pag-ibig. Papadudot nung una ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Kiko pero hindi ko pinaalam sa kanyang lahat ng tungkol sa buhay ko. Yun ang isa sa mga pagkakamali ko dahil yon ang naging mitya para masira ng maaga ang relasyon namin. Samantala isang araw ay tumawag ako kay Kiko dahil nakapansin ako sa kanya ng matinding panlalamig. Kinumpronta ko siya at nauwi kami noon sa mainit na palitan ng mga salita sa cellphone. Alam mo Clarita, nakakasawa ka na.
palagi na lang kasing nakamasid sa akin. Gusto mo palagi akong tumatawag sa'yo. Gusto mo palagi ako nagte-text sa'yo. Gusto mo alam mo lahat ng ginagawa ko. Ano ka, CCTV? Clarita, na girlfriend ako hindi para magkaroon ng tagabantay. Reklamo sa akin ni Kiko. Anong gusto mo? Kapag hinayaan naman kita, malay ko ba kung gumagawa ka ng milagro kapag nakatalikod ako? Balik ko sa kanya. Napiko naman ang boyfriend ko sa aking sinabi. Alam mo Clarita, tigilan mo na yang kapraningan mo. Lumalabas na kasi na parang minamanduhan mo ko. Clarita, nagsasawa na talaga ako sa totoo lang. Hindi ito yung gusto kong relasyon. Clarita, tapatin mo nga ako. Bakit mo ba talaga ako sinagot? Mahal mo ba talaga ako o balak mo lang akong gawing tagasalo ng mga responsibilidad sa mga anak mo? Seryosong tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sabi mo sa akin, hindi ba na handa mong tanggapin ang nakaraan ko at ang mga anak ko? Paalala ko pa sa kanya. Hindi ko sinabi sa iyo na tanggap ko ang mga anak mo. Insist ni Kiko sa akin. Bakit? Kaya mo lang ba ako sinagot kasi gusto mo na may makakatulong ka sa mga gastos sa pagpapalaki sa mga anak mo? Nasakta naman ako sa sinabi niyo ni Kiko. Hindi ba't sabi mo sa akin mahal mo ko? Kung mahal mo ko, handa mo akong tulungan sa pagpapalaki sa mga anak ko. Pero agad na kinontra yon ng boyfriend ko. Ano ka, sinuswerte? Hindi ko naman sila anak Anak mo sila sa ibang lalaki. Bakit ako magpapakahirap sa kanila? Nanginig ang buong katawan ko noon dahil sa galit pagkaraan ng sinabi niyo ni Kiko. Anong sabi mo? Ayaw ko sa mga anak mo sa ibang lalaki. Ayaw ko rin yung pagsisinungaling mo sa akin. Sinira mo ang tiwala ko, Clarita. Siguro itigil na natin tong kalokohang ito. Galit na wika niya sa akin. Makikipaghiwalay ka sa akin? Aaminin kong gusto kong umiyak ng mga sandaling yon dahil minahal ko pa naman si Kiko ng higit pa sa buhay ko. Tapos ganoon lang pala ang tingin niya sa akin at sa mga anak ko, Papa Dudut. Ano pa ba ang gusto mo? Ang magpakabobo sa inyo ng mga anak mo? Hindi ko gagawin yon. Ayaw kong maging instant tatay sa mga yon. Yon ang naging diin niya sa akin. Alam mo Kiko, dahil dyan sa mga narinig ko sa iyo, napagtanto ko na hindi mo pala talaga ako mahal. Nasasaktan kong sabi sa kanya. Oo Clarita, tama ka. Sa totoo lang, niligawan kita kasi na-challenge lang ako sa pagiging tahimik mo at sa pagiging mailap mo sa mga lalaki. Pero hindi ako naging seryoso sa iyo. Isipin mo naman, binata ako tapos magseseryoso ako sa may asawa? Kung tanga ako malamang ginawa ko yun pero hindi Hindi ako tanga. Yun ang revelasyon ng totoong ugali ni Kiko. Ang sama mo Kiko. Ang sama mo. Manloloko ka pala. Sige maghiwalay na tayo. Alam mo Kiko, pinagsisisihan ko yung araw na sinagot kita. Akala ko pa naman iba ka sa asawa ko. Yun pala mas masahol ka pala sa kanya. Manloloko. Walang iya ka. Basta hiwalay na tayo at wala na akong obligasyon sa iyo. Sarkastikong dugtong pa niya sa akin. Papa Dudut, masakit yung nangyari sa amin ni Kiko at dinamdam ko yon dahil minahal ko ng sobra ang lalaking yon. Pero wala akong choice kundi tanggapin ang kinahinatnan ng relasyon namin. Samantala, sinarado ko muna pansamantala ang puso ko sa pag-ibig dahil aaminin ko na mahirap humanap ng lalaki na matatanggap ng buo ang pagkatao at nakaraan ko. Lalo na kung may nakaraan ka sa ibang lalaki. Papa Dudut, lumipas pa ang mga taon, may nakilala akong lalaki sa Facebook. Si Dan, isang seaman. Naging close friends kami sa Messenger at Zoom at madali kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa dumating ang point na unti-unti na kaming napamahal sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Will you be my girlfriend? Tanong niya sa akin. Teka, bago kita sagutin may itatanong muna ako sa iyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Bakit mo ko gusto maging girlfriend?
Siyempre mahal kita, sagot niya sa akin. Paano mo nasabing mahal mo nga ako? Agad namang sumagot si Dan sa akin. Nasabi kong mahal kita kasi yun ang nararamdaman ko. Sa ilang buwan nating magka-messenger sa Facebook at sa Zoom, hindi ko inaasahang mahuhulog ng ganito ang loob ko sa iyo. Clarita, mahirap i-explain kung gaano kita kamahal. Basta isa lang ang sigurado. Handa akong ialay ang buhay ko sa iyo. Aniya. Dan, mamahalin mo pa ba ako kahit na may nakaraan na ako? Mabilis na nagbigay ng response si Dan. Walang kaso sa akin ang nakaraan mo. Tanggap ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Pagkatao mo, mga anak mo, lahat Clarita. Wala akong pakialam kahit may naunang lalaki pa na dumating sa buhay mo. Ang mahalaga sa akin ay ako ang present mo. Yung pagiging single parent ko, tanggap mo ba talaga? Panunuri ko pa sa kanya. Oo. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga anak mo. Handa akong magpakaama sa kanila, Clarita. Mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro naman ni Dan sa akin. So will you be my girlfriend? Napangiti naman ako at saka ko ibinigay ang matamis kong sagot sa kanya. Oo Dan, sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Papadudot nagpatuloy ang relasyon namin ni Dan kahit na magkalayo kami at never pa kaming nagkita sa personal. Pero kampante na ako noon na talagang mahal namin ang isa't isa. Lumipas sa mga araw at buwan ay lalong lumalim ang relasyon namin, Papadudot. Noong dumating ang araw ng pag-uwi ni Dan ay hindi na siya nakipagkita sa akin tulad ng napag-usapan. Hindi ko na rin siya makontak noon sa cellphone at maging sa Facebook. Labis akong nag-alala, Papadudot. May kutob na kasi ako na baka maulit yung nangyari sa akin noong kina Nardo at Kiko. Hanggang isang araw isang tawag mula kay Dan ang aking natanggap. Clarita, may mahalaga akong sasabihin sana sa iyo. Pero sana wag mong isipin na niloko kita. Panimula ni Dan pero tila hesitant pa siyang sabihin yon sa akin. Dan, kinakabahan na ako, ano ba yun? Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin? Insist ko sa kanya. Hindi na tayo magkikita pa. Diretsa niyang wika sa akin. Siyempre nagulat ako at labis akong kinabahan. Ano Dan naman? Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Sabi ko pa sa kanya at nagbabaka sakaling pinaprank lamang niya ako. Hindi ako nagbibiro. Ang totoo niyan, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Doon na bumagsak ang aking kalooban. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng ilang buwan naming LDR ay mauuwi lang din sa walang lahat. Dan, bakit? Naiiyak kong tanong sa kanya. Nagkabalikan na kasi kami ng ex-girlfriend ko. Sorry Clarita. Sinubukan ko naman na mahalin ka kaso hindi ko talaga matanggal-tanggal sa puso ko ang ex-girlfriend ko. Mahal ko pa rin pala siya kaya nakipagbalikan ako sa kanya. Pagtatapat niya sa akin. Pero Dan, paano na yung sinabi mo sa akin? Akala ko ba mahal na mahal mo ko? Akala ko ba ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan ay hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae? Paalala ko sa kanya. Ibig sabihin ay puro kasinungalingan lang pala ang lahat? Patawarin mo ako Clarita. Yun lamang ang tanging nasabi sa akin ni Dan. Akala ko ikaw na. Akala ko iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Yun pala kapareho mo lang din pala ang lahat ng mga ex ko. Dan, niloko mo ko. Hindi ko na napigilang mapahagulhol ng mga sandaling yon. Hindi kita niloko. Nagkataon lang siguro na biglang nagbago ang mga nararamdaman ko. Paliwanag niya sa akin. Wala na ba talagang pag-asa para sa atin, Dan? Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin noon pero talagang wala ng pag-asa. Nagplano na kaming magpakasal ng ex ko, Clarita. Ayaw kitang masaktan kaya heto sinabi ko na sa iyo ang katotohanan.
Oo, aaminin ko na ginamit lang kita para kalimutan si Chel. Pero pinagsisihan ko na yon. Hindi ko dapat yun ginawa sa'yo kasi napakabait mong tao. Sana mapatawad mo pa ako. Malungkot na pahayag ni Dan sa akin. Papa Dudut, sobrang gumuho ang mundo ko ng mga panahon na yon. Walang oras na hindi ako umiiyak at tulala sa nangyari kasi nga mahal ko na siya. Pero naisip ko na lang na pilit kong tinanggap sa sarili ko na hindi talaga o wala akong swerte sa pag-ibig at kahit mahirap ay pilit akong umahon mula sa sakit na dinulot ni Dan sa akin. Papa Dudut, nagpakatatag ako para sa mga anak ko. At sa ngayon ay hindi ko na iniisip pang humanap ng makakatuwang sa buhay. Tumutok na lang ako sa mga anak ko at sa trabaho ko. Sabi ko rin sa sarili ko na hindi na ako muling iibig para lang saktan ng mga lalaki. Papa Dudut, ang masasabi ko lang sa mga single parent na katulad ko ay ituloy nyo lang ang buhay kahit gaano pa yon kahirap. At kahit maraming pagsubok ay huwag tayong bibitaw sa pagkapit at pagtitiwala sa Diyos. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, and more power, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Clarita. Hindi dapat gawing issue pagdating sa pag-ibig ang pagiging isang single parent ng isang tao. Tama, kung mahal mo talaga siya ay handa mong tanggapin ang kanyang nakaraan. Kasama na roon ang kanyang mga extra baggages tulad ng kanyang anak o mga anak. Pero may mga instances na mahal mo ang isang tao pero hindi ka handang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang nakaraan. With that, masasabi nating dapat mo nang itigil ang pagmamahal mo na yon. Ang pag-ibig naman kasi mga ka-online ay hindi lang sweetness, happiness at kilig moments. May kaakibat yang responsibility. Kung hindi ka handa sa responsibilidad, ibig sabihin ay hindi ka pa emotionally stable o handang magmahal. Kaya para sa iyo, Clarita, huwag kang manghinayang kung mawala man sina Nando, Kiko at Dan sa iyo. May lalaking masasabing the best one na nakalaan para sa iyo. All you have to do is to wait at huwag kang magmamadali. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya Horror para sa mga nakakatakot na daily post natin. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Nakapag-subscribe na ba kayo? Para mahanap, nasa homepage po mismo ang mga link na inyong iso-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.
Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.